Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nandito tayo sa estado ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, kaya't marapat din sa atin na mabatid natin kung ano yung gantimpala ng ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Bakit natin to tinatalakay mga kapatid? Sapagkat kapag ang isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay batid niya kung ano ang maging gantimpala ng kanyang gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay mas lalo siyang maging motivated. Mas lalo siyang magpakasumikap sa pagpaparami ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ang isang tao naman ay wala man lang siyang kaalam-alam sa magiging bunga o magiging reward ng kanyang mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi man lang nadadagdagan ang kanyang motibasyon na mas lalong niyang pag-igian ang pagsamba niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa pagkakataon na ito mga kapatid, babanggitin natin ang ilan sa mga gantimpala ng ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na ito ay magbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin na mas lalo natin husayan, mas lalo natin paramihin ang ating mga ibadat, ang ating pagsamba dito sa buwan ng Ramadan, at kahit man tayo ay lisanin ng buwan ng Ramadan. Ito yung ilan sa mga fadailus sawm, mga gantimpala o kahigitan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang unang-unang mga kapatid ay as-sawmu sababun limaghfiratil dhunub. Fasting is a cause for the forgiveness of sins. Yung pag-aayuno natin mga kapatid, isa ito sa paraan na mapapatawad sa atin ang ating mga kasalanan. So always remember, kapag ikaw ay nag-ayuno, isa ito sa paraan upang patawarin ang ating mga kasalanan. Binanggit natin ang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." So yung tao na nag-ayuno sa buwan ng Ramadan na may layunin, na may paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at paghangad sa gantimpala ng kanyang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay pinapatawad sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nakalipas na kasalanan. Pangalawa mga kapatid, thawabuhu bigayri hisabin. Yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay ang gantimpala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay walang sukat. Its reward is without measure. Yung pag-aayuno natin mga kapatid, kabilang ito sa mga gawain na walang sukat kung ano yung total. Ano yung kabuuang gantimpala ng isang tao na nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Yung mga pagbabasa natin ng Quran, yung mga sadaka, at iba pang mga gawain nating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay natatangi ang kanyang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit yung tao na nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ang kabuuang gantimpala niya ay walang sino mang nakakabatid kundi si Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na magbibigay sa kabuuang gantimpala ng taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadisul qudsi, lahat ng mga gawain ng anak ni Adam ay minumultiply ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dinodoble ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaniyang gantimpala from 10 times to 700 times. Ito yung original na gantimpala ng bawat gawain natin sa pananampalatayang Islam mga kapatid. Lahat ng mga hasana na ginagawa natin, kabutihan, ang reward niya kay Allah subhanahu wa ta'ala mula 10 beses hanggang 700 beses ang kaniyang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sabi ng Allah, illa sawm, liba lang sa kaniyang fasting. Bakit? Yung fasting niya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu li, para sa akin ang kanyang pag-aayuno, wa ana azzibi, at ako ang magbibigay ng reward, gantimpala sa kanyang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pangatlong kahalagaan ng pag-aayuno natin sa buwan ng Ramadan ay ra'ihatu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. The breath of a fasting person is sweeter to Allah than the fragrance of musk. Yung rihil misk, ito ay isang uri ng amoy o pabango na ito ay napakabango. Subalit, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung amoy ng bunganga ng taong nag-aayuno ay mas mabango pa
kumpara sa rihul misk. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk." Pang-apat mga kapatid, lis-saimi farhatani. Yung taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay meron siyang dalawang bagay na kanyang kinagigiliwan, kinasisiyahan. Ang unang-una sabi ng Rasulullah, yung tao na nag-aayuno ay nagiging masaya siya kapag dumating na ang kanyang pag-iftar. Nagiging masaya siya kapag lumulubog na yung araw sapagkat nandun na siya sa punto na magbe-break na siya ng kanyang fasting. Pangalawa, sabi niya, sa sandali na kanyang makatagpo ang kanyang Panginoon ay nagiging maligaya ang isang taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan sapagkat yung tao na yun na nag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay makakatagpo niya kung ano yung ipinangako sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kabilang buhay. So, ibig sabihin mga kapatid, ang taong nag-aayuno ay nagiging masaya siya sa kanyang gawain sapagkat alam niya kung papaano ginagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala o ano ang kanyang magiging gantimpala pagdating niya sa kabilang buhay bunga ng kanyang pagsusumikap sa buwan ng Ramadan. Panglima, nakahigitan ng pag-aayuno natin mga kapatid ay as-sawmu junnah. Yung pag-fasting natin, ito ay shield, ito ay protection. Bakit natin kinakailangan ang shield o protection? Sapagkat pagdating sa Yawmul Qiyamah ay makikita na natin yung mga tao na pinaparusahan sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't kinakailangan natin na dito pa lang sa mundo ay mag-invest tayo para sa sariling protection natin. Which is, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, isa ito sa protection ng isang tao. Junnah. Kaya sabi ng Rasulullah, "Wasiyamu junnah." Yung pag-aayuno ay protection ng isang tao. Kaya manulugi ang tao na dito pa lang sa mundo ay hindi man lang siya nag-isip kung paano siya magkaroon ng protection. Pang-anim mga kapatid, na dapat natin hindi kalimutan habang tayo ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay as-sawmu yashfa'u li sahibihi yawmal qiyamah. Fasting will intercede for its keeper on the day of resurrection. Yung pag-aayuno natin, ito ay nagsasyafa'a, nagiging tagapamagitan ng isang taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pakinggan itong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung paano isasyafa'a ng fasting ang taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pagdating sa Yawmul Qiyamah, ang sabi ng Rasulullah, yung pagbabasa niya, yung pag-aayuno niya sa buwan ng Ramadan, at yung pagbabasa niya ng Quran sa buwan ng Ramadan, itong dalawang ito ay magiging tagapamagitan niya sa Yawmul Qiyamah. Ibig sabihin, magiging taga-syafa'a niya yung pag-aayuno at yung pagbabasa ng Quran. At ang sasabihin ng kanyang pag-aayuno kapag nandun na siya sa pagsasyafa'a, yaqulu siyam, ay Rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahawat bin nahari fasyafi'ni fihi. Ang sasabihin ng kanyang pag-aayuno, ya Allah, yung tao na yan ay pinigilan niya ako sa pagkain sa kanyang mga syahwa sa umaga ng Ramadan, kaya't bigyan mo ko, pahintulutan mo ko, ya Allah, na ako ang magsasyafa'a sa kanya. Siya yung tao na pinigilan niya ang kanyang sarili sa pagkain sa umaga ng Ramadan, pinigilan niya ang kanyang sarili sa mga syahwat, sa mga desire ng kanyang puso na nakakasira sa kanyang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, kaya hihilingin ng kanyang fasting sa Yawmul Qiyamah, ya Allah, pahintulutan mo ko upang ako ang maging tagapamagitan doon sa tao na nag-aayuno. At magsasabi naman ng kanyang pagbabasa ng Quran, ang sasabihin ng pagbabasa niya ng Quran, sapagkat mahilig siya magbasa ng Quran, nagtatamat siya ng Quran sa umaga at gabi ng Ramadan, ang sasabihin niya, وَيَقُولُ الْقُرْآنِ مَنَعْتُهُ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِ فِيهِ. Sabi niya, ya Allah, pinigilan niya ako sa antok, sa pagtulog sa gabi, para lang mabasa niya yung Quran. Mabasa niya ko, ya Allah, kaya't pahintulutan mo ko, ya Allah, upang ako ay maging tagapamagitan sa kanya.
Siya yung tao na yun na pagdating ng buwan ng Ramadan ay binabasa niya ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit anumang antok ang kanyang nararamdaman ay nagsusumikap siyang magbasa ng Quran sapagkat batid niya na ang kanyang pagbabasa ng Quran pagdating sa Yawmul Qiyamah, ito ay maging tagapamagitan niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangpito mga kapatid, na kahigitan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay as-saimuna yadkhuluna al-jannata min babi ar-rayyan. Isa ito sa gantimpala ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan mga kapatid, yung mga tao na nag-aayuno ay papasok sila sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Yawmul Qiyamah na ito ay pinangalanan na ar-rayyan. At pagdating sa panahon na yun, yung mga tao na hindi sila nag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay hindi sila makakapasok doon sa paraiso na yun. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban wa qala lahu ar-rayyan." Katotohanan sabi ng Rasulullah, merong isang paraiso na ang kanyang pangalan, pintuan ng paraiso ay ar-rayyan. At ang gagawin ng mga tao sa Yawmul Qiyamah, yadkhulu minhu as-saimun. At papasok doon sa pintuan ng paraiso na yun, yung mga tao na nag-aayuno sila noong sila ay nandito sa mundo. Subalit sabi niya, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Kapag hindi ka bilang doon sa mga tao na nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay hindi sila makakapasok doon sa pintuan ng paraiso na yun. Dahil ang hahanapin lang ng pintuan ng paraiso na yun na pinangalanan ar-rayyan ay ang mga taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At sasabihin niya, ay nasaimun. Nasaan yung mga tao na nag-aayuno noong sila ay nandoon sa mundo? At ang gagawin ng mga tao na nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, magsisitayuan sila. At papasok sila doon sa pintuan ng paraiso na yun na ar-rayyan. At kung meron mang isang tao na mag-attempt, susubukin niyang pumasok, subalit hindi siya kabilang doon sa mga tao na nag-aayuno ay magsasara yung pintuan ng paraiso na yun sapagkat hindi siya kabilang doon sa mga tao na nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pangwalo mga kapatid, pagsapit ng buwan ng Ramadan, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay binubuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng paraiso at isinasara ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng impyerno. At ang ginagawa sa mga syaitan, sa mga demonyo sa buwan na ito ay kinakadena ni Allah subhanahu wa ta'ala upang makaiwas sa pagtutukso sa alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala habang siya'y nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin mga kapatid, sa buwan na ito, ang hikma doon kung bakit kinakadena ang mga syaitan sa buwan ng Ramadan upang makapagbigay tayo ng seryosong ibada, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at malaya sa anumang tukso ni syaitan habang tayo ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At bilang panghuli mga kapatid, kung bakit mahalaga sa atin yung pag-aayuno natin dito sa buwan ng Ramadan, sapagkat ito yung buwan kung saan ibinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Laylatul Qadr, ang gabi ng pagpapasya ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa pagsapit ng Laylatul Qadr, yung mga mabubuting gagawin natin sa gabi ng Laylatul Qadr ay mas mainam sa 83 years and 4 months na ginawa natin na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Laylatul Qadr khairun min alf shahr. Ang Laylatul Qadr o gabi ng pagpapasya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na mainam, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa lahat ng ginawa nating kabutihan pagsamba sa Kanya sa loob ng 83 years and 4 months. Kaya't ano pa ang dahilan sa isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya sasamantalahin ang buwan ng Ramadan at higit sa lahat ang gabi ng Laylatul Qadr? Dahil ang nakakalungkot mga kapatid, sa gabi ng Laylatul Qadr, ito yung gabi na kung saan nire-reveal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kapalaran ng lahat ng kanyang nilikha dito sa mundo. Kung kailan mamatay ang isang tao, kung saan siya abutan ng kamatayan, o ano ang kanyang maging kapalaran habang siya'y nabubuhay dito sa mundo. Ang nakakalungkot mga kapatid ay mapabilang tayo doon sa mga tao na yon na ito lang
na buwan na Ramadan ang kanilang mapag-ayunuhan sapagkat hindi na sila makakarating o makakaabot sa susunod na buwan ng Ramadan. Ang nakakalungkot lang kung hindi tayo nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at kulang yung mabuting ginagawa natin, tunay na malulugi ang tao na yun na hindi siya nagsumikap habang siya nabubuhay dito sa mundo.